Magandang araw! Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa mga gawaing magpapaunlad ng kakayahang pangkatawan. Ang aralin na ito ay dinisenyo at isinulat para sa iyo upang matulungan ka na matukoy ang iyong mga layuning pangkalusugan at gawain o ehersisyong makatutulong sa iyo upang mapaunlad mo ang iyong kakayahang pangkatawan. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop para sa iyo. Ang aralin ay naaayon sa tamang pagkakasunod-sunod para sa iyong pagkatuto. Matapos basahin at isagawa ang mga gawain sa aralin na ito, inaasahang mailalarawan mo ang Philippine Physical Activity Pyramid, maipaliliwanag mo rin ang mga panukat ng kakayahang pangkatawan, at makikilala ang kahalagahan ng paglahok sa mga pisikal na aktibidad. Narito ang ilan sa mga gawain na angkop para sa iyo. Paglalakad, pagtulong sa mga gawaing bahay, pag-aalaga o pagpapakain ng mga alagang hayop, pagpapaligo, paglalaro, pagtakbo, at pag-ehersisyo. Natatandaan mo pa ba ang aralin tungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid o ang PPAP? May mga espesipikong layunin ng karamihan ng mga taong nagpupursigi sa isang paglahok sa mga pisikal na aktibidad. May mga taong nais magpapayat, ang iba naman ay nais lamang makaiwas sa sakit at maging malusog. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong mga layuning pangkalusugan? Ano ang mga gawain sa pyramid na nakatutulong sa iyo upang makamit ang iyong mithiing ito? Sa araling ito, matutukoy ang iyong mga layuning pangkalusugan at mga gawain o ehersisyong makatutulong upang maisakatuparan mo ang mga layuning ito. Noong unang quarter, napag-aralan natin ang PPAP. Ang pyramid na ito ay nagmumungkahi ng iba't ibang gawain na maaari mong subukan at nagsisilbing gabay kung gaano mo kadalas kailangang gawin ang mga ito. Ang mga aktibidad na nakalista sa pinakamataas na pyramid ay dapat madalang na gawin, gaya ng panonood ng TV at paglalaro ng computer o video game. Ang mga aktibidad naman sa gitna at ibang bahagi ng pyramid, ang mga gawaing dapat bigyan ng mas maraming panahon. Mahalaga na napag-aralan ang mga gawaing nakalista sa PPAP dahil magsisilbi itong gabay sa pagpili ng nararapat na aktibidad para makamit mo ang iyong layuning pangkalusugan. Mainam na habang bata pa, sinisimulan mo ng tukuyin ang iyong mga layuning pangkalusugan. Natutuhan mo kung paano gawin ang mga assessment test upang malaman ang iyong fitness level at masuri ang mga lakas at kahinaan. Tandaan na nakadepende sa iyong nais tunguhin ang mga konsiderasyon sa paglahok sa iba't ibang gawaing pisikal na gawain. Kailangan din pag-isipan ng dalas or frequency, bilang ng pag-uulit o repetition at ang uri ng gawaing pisikal. Balikan ang principle of specificity dahil ito ang nakatutulong sa iyo upang malaman kung paano mapapalakas ang isang parte ng iyong katawan, mapabubuti ang isang kakayahang pisikal, at malulutas ang isang problemang pangkalusugan. Ayon sa Philippine Physical Activity Pyramid o ang PPAP, mainam na lumahok sa mga aktibidad at ehersisyong makatutulong sa paglinang ng mga health-related at skill-related components. Nire-rekomenda itong gawin 2 hanggang 3 beses sa bawat linggo.